Napagpasyahan ni Yana na puntahan ang kanyang tito Sandro at tuwira ng sabihin dito ang tungkol sa pag-alis niya sa kumpanya at pagtalikod sa responsibilidad na maging tagapagmana ng Hanamichi Empire. May tampo siya dito dahil mukhang natatakot ito sa pamangkin na si Rios. Sa bagay, stepdaughter lang naman siya. Nagulat pa nga ang kanyang tito nang makita siya. Mukhang hindi inaasahan ang kanyang pagdating. Inilapag niya sa mesa nito ang resignation letter. Gusto na rin makauwi dahil naiwan niya sa mansyon si Stephanie at Stephen. Si Lucas naman ay nasa sarili nitong kumpanya. Aasikasuhin pa rin kasi niya ang tungkol sa party ng kambal dahil malapit na iyon. Hindi niya na ito inintay pang magsalita. Agad siyang lumabas ng opisina. Wala siyang pake kung hindi nito iyon gusto. Nakarinig siya ng mga bulungan mula sa mga empleyado pero hindi niya na yun pinansin pa. Papasok na sana siya sa kanyang kotse, ngunit may kamay na humawak sa kanyang braso. Si Rios. May ngiti ito sa labi. Hindi siya masaya na makita ito. Inis siya. You look awful, Yana. Hindi ka na ba nagpapasaya ng asawa mo? Sabi ko naman sa'yo, ako na lang. Mapang-asar nitong sabi. Binawi niya ang kanyang braso at malakas itong sinampal. Hindi niya maiwasan ang ma-stress dahil sa lalaki. Namimeste kasi. Muntik niya pang makalimutan na buntis siya. Kahit ano pang gawin mo, hindi kita mamahalin, Rios. Si Lucas lang ang mahal ko. Siya lang at wala nang iba. Wala ka kumpara sa kanya at siya ang ama ng mga anak ko. Sigaw niya sa pagmumukha nito. Kaya bumalatay naman ang galit at inis sa mukha ng lalaki. Sinarado nito ang pinto ng kanyang kotse. Sisigaw na sana siya pero may tinakip ito sa kanyang ilong kaya nakaramdam siya ng hilo. Sinalo naman siya nito. Magiging akin ka na, Yana. Akin at hindi sa Del Ferro na yun. Huling mga salitang kanyang narinig bago mawala ng malay. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Rios. Naging demonyo na talaga ito. Nakakatakot. Tinatawagan ni Lucas si Yana pero hindi ito sumasagot kaya agad siyang umuwi sa mansyon nila pero ang kambal lang ang naabutan niya doon na naglalaro sa living room. Tinatanong niya ang mga katulong. Umalis daw ito ngunit hindi niya sinabi kung saan pupunta. Muli niyang tinawagan ng asawa ngunit wala pa rin sumasagot. Labis na siyang nag-aalala. Daddy, kanina po nagpunta po dito si Tito Rios and he gave many toys. Ang nice niya po talaga sa amin ni Kuya Stephen. Sabi niya nga po, love niya din po si Mami. At sabi niya, may iba daw po kayong babae. Hindi naman po yung totoo, di ba? Tanong sa kanya ni Stephanie. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Dad, Tito Rios have feelings for Mom. I already saw it many times with my 2 eyes. You know, you should do something. Our mom is yours. Don't let anyone get her from you. From us rather. Sabi naman sa kanya ni Stephen. Bata pa lang ang mga ito pero ang lalim ng mag-isip mana talaga sa kanya at kay Yana. Inahabilin niya muna ang mga ito sa kasambahay at saka siya umalis muli. Nagising si Yana na nasa loob siya ng di pamilyar na kwarto. Takot ang bumalot sa kanya. Takot para sa sarili at sa batang kanyang dinadala. Nang magbukas ang pintuan ng kwarto, napaatras siya dahil si Rios iyon. Mabilis siya nitong tinulak para mapahiga sa kama at agad na kinubabawan. Hindi sapat ang lakas niya para labanan ito. Masyado itong malakas. Parang awa mo na, Rios. Huwag mong gawin sa akin to. Nagmamakaawa niyang sabi kaya nagulat siya nang bigla na lang nitong sirain ang suot niyang damit at hinalikan ang kanyang leeg hanggang sa umabot yun sa kanyang dibdib. Nanlalaban siya pero hindi pa rin sapat iyon. Mabuti na lang talaga at may kumatok. Kilala niya ang boses na iyon. Boses ng babae. Kung hindi siya nagkakamali, si Cassidy iyon. Dahil kilala niya ang boses nito na may pagkamalandi talaga. Magkasabwat ba ang dalawa para mapaghiwalay sila ni Lucas? Iba't ibang tanong ang bumabagabag sa isip niya pero isa lang ang naisip niya.
yun ay ang makaalis agad doon. Baka ano pang gawin sa kanya ng hayop na si Rios. "What the fuck are you doing in there? And who's with you?" Mataray na tanong sa kanya ni Cassidy. Naiinis siya dito dahil panira. Maaangkin niya na sana si Yana. Kahit kailan talaga sa gabal. Iniba niya na ang kanyang plano. Si Yana na lang ang gusto niya at hindi na ang kambal. Total hindi niya naman anak yun. "Yana, she's here." Walang emosyon niyang sabi kaya halos manlaki na ang mata nito sa gulat. Ewan niya ba pero parang may nag-iiba sa Cassidy. Nakaharap niya tila nagbabago na ito at parang bumabait. Pero wala pa rin magbabago. Demonyo pa rin sila na ang tanging hangad ay makuha ang minamahal. "What? What are you planning to do? Are you gonna rape her?" "Yes, I'm evil, but I'm not with these things. Ayoko mapunta sa jail." Maarte nitong sabi. "But hell, yeah, I want to talk to her, can I?" "You know, bago mo gawin yun," sabi nito sa kanya at agad naman siyang pumayag at pinapasok ito sa kwarto kung nasaan si Yana. "Cassidy, tulungan mo ko dito. Baka anong gawin niya sa akin. I promise, tutulungan din kita. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo. Just please, itakas mo ko dito." Agad na sabi sa kanya ni Yana na makapasok siya sa silid. Ngunit tinawanan niya lang ito, nakakaawa lang. "No, I will not help you. Dito ka na lang forever. Para sa akin na ulit si Lucas, and besides, Rios love you naman eh. Hindi mo na makakasama ang twins mo." Sabi niya at humagalpak ng tawa. Makakaganti na rin siya dito sa wakas. Iniwan niya ito sa kwartong iyon. "Son, please calm down. Hindi makakatulong yan," sabi ng ina sa kanya. "Kalma? Paano ako kakalma kung nawawalang asawa ko? Fuck! Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa kanya at hindi ko na naman siya naprotektahan." "No, ayokong kumain. I want my mommy. Gusto ko sa mami ko. Where is she na ba? Iniwan niya na kami?" Umiiyak na sigaw ni Stephanie sa katulong. Tinabig niya ang pagkaing dala ng kasambahay, kaya natapon iyon sa sahig at nabasag ang pinggan. Wala itong tigil sa pag-iyak at halos nagkukulong na lang sa kwarto, pati ang kakambal na si Stephen ay hindi kinakausap. Habang si Lucas naman ay hindi malaman ang dapat gagawin dahil nawawala ang asawa, kaya naisipan niyang pumunta sa Hanamichi Empire para ipacheck ang mga CCTV doon. Pagpasok niya pa lang ay rinig niya na ang tsismisan ng mga empleyado. Wala naman siyang pake doon. Nasabi niya na rin naman sa mama ni Yana na nawawala ito kaya gumagawa na ito ng paraan. "Bullshit! Serious ang kumuha sa asawa ko?" Sa inis niya ay halos sirain niya na ang gamit sa loob ng CCTV room. Kaya napapatingin na lang sa kanya ang mga naroroon at mukhang takot na. Malinaw na malinaw ang hayop na serious ang kumuha kay Yana at may pakiramdam siya na kasabwat nito si Cassidy. Mabilis niyang tinawagan ang mga pulis at tumutulong rin. Bumalik sa kanyang kotse at halos paliparin niya na iyon para makarating siya sa kondo ng babaeng kay tagal nang pumipeste sa kanila ni Yana at wala na magawang mabuti. Halos sirain niya na ang pinto ng kondo nito kung hindi pa iyon magbubukas. Nakasuot lang si Cassidy ng roba at mukhang bagong ligo. Pinapasok siya nito sa loob. "It seems like you need something from me, baby." May pang-aasar sa tinig ng boses nito. Mukhang inuubos talaga ang pasensya niya. Babae lang ito, kaya pinipilit niya ang sarili na wag itong saktan. Hinamplos nito ang dibdib niya kaya kaagad niya naman itong itinulak dahil sa galit. "Where's Yana? Where's my wife? Saan siya dinala ng hayop na Rios na yun? And don't you dare lie to me. You filthy slut woman." Tinawanan lang siya nito at hindi siya sinagot. Labis na ang kanyang pag-aalala, kaya na baka kasi ano na ang ginawa ng hayop na Rios. Makakapatay talaga siya ng tao kung sakali. "Si Yana?
Wala na. Kay Rios na siya. Natikman niya na ang asawa mo. Naangkin at nakuha niya na rin. Malandi rin si Yana, Lucas. Hindi ka pa sapat para sa kanya. Poor her. Pagsasawaan siya ni Rios. Kawawa naman. At lalong lumakas ang tawa nito. Mabilis niya itong sinakal kaya agad itong nasaktan. Just choose me, Lucas. Mas palilikayahin kita. Mas magaling pa ako kay Yana, and besides, mamahalin mo pa ba ang isang babae na natikman na rin ng iba? Marumi na siya, Lucas. Marumi na. Malandi rin siya. Malandi. Patuloy niya itong sinakal hanggang sa hindi ito makahinga. Malapit na sana niya itong mapatay pero dumating ang mga pulis kaya tinulak ito kaya napasalampak ito sa sahig. Hulihin yung babaeng yan! Sigaw niya sa mga pulis sabay turo kay Cassidy. You know, Lucas, baka hindi mo na maabutan ng buhay ang asawa mo dahil baka namatay na siya sa sarap dahil kay Rios. Poor you. Poor her. Hirit pa nito. Napasuntok na lang siya sa pader. Rios, ano yan? Anong gagawin mo dyan? Naalarmang tanong ni Yana sa lalaki na may ngisi sa labing nakatingin sa kanya habang may hawak na panturok. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil hindi pa rin siya nagagalaw ng hayop na si Rios. Pero alam naman nitong buntis siya. I will make you choose. Iinumin mo itong gamot o ituturo ko sa'yo to? That's fact, right? Sabi nito at malademonyong tumawa na mas nakadagdag sa takot na kanyang nararamdaman. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Parang hindi na tao. Hindi na ito ang Rios na kilala niya. Ibang-iba na. Para saan yan? Hindi ko yan iinumin. Galit niyang sigaw. Kaya dumilim ang mukha ng lalaki. Pilit itong ipinasok sa bibig niya ang gamot. Baka kung anong mangyari sa baby niya. Sa anak nila ni Lucas. Dinura niya iyon kaya sinampal siya ng lalaki at sobrang lakas noon. Don't be stubborn, baby. Dapat mawala ang anak niyo ng Delfero na yun. Ako dapat ang maging ama ng anak mo. Sa akin ka dapat, Yana. Tayo ang para sa isa't isa. Sabi nito at hinaplos pa ang mukha niya. Kinuha niya ang lampshade sa gilid ng kama at inihampas kay Rios at saka siya lumabas ng kwarto. Yana! Sigaw nito, kaya binilisan niya ang pagtakbo. Nagulat siya na makita ang kanyang tito Sandro na nasa living room ng mansyon. Wala man lang ba itong nalalaman na kinuha siya ng pamangkin nito? Lumapit siya dito at yumakap. Niyakap rin siya nito pabalik. Tito, umalis na tayo dito. Sabi niya pero hindi ito sumagot. Tumulo naman ang mga luha nito. Sorry if I put you in a situation like this. Umalis ka na. Don't worry about me. Tell your mom that I'm sorry. I love you both and the twins. Sabi nito sa kanya. Tumakbo siya papunta sa pintuan palabas ng mansyon. Mabuti naman at bukas iyon. Pero napatigil siya na marinig si Rios. Where is she? Pinaalis mo? You already gave her to me, diba? Ako ang nagbayad ng mga utang mo at ng kumpanya. Rinig niyang usapan. Kung ganon, ibinenta siya ng stepfather niya sa pamangkin nito. Hindi siya makapaniwala sa nalaman, ang sakit lang. Nagkamali ako doon. Hindi nararapat si Yana sa isang katulad mo. Bago siya tuluyang makaalis ay nakarinig siya ng putok ng baril. Tito! Naluluhan niyang sabi pero kailangan niyang makaalis. Sumakay siya ng kotse at mabilis na pinaandar iyon paalis. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang mama ang nangyari. Napaiyak na lamang siya dahil sa mga nangyari. Nakatingin lang si Rio sa tiyuhin na kanyang binaril. Sumusuka na ito ng dugo habang nakatingin sa kanya. Bigla niyang naisip si Yana. Mukhang tuluyan na itong nakaalis. Fuck! It's all your fault, you dumb old man. Galit niyang sigaw at iniwan na lang ito basta doon. Ang tanga-tanga ko. Nasa loob si Yana ng isang karinderya.
Wala siyang tigil sa pag-iyak. Lalo siyang natroma nang marinig ang balita sa TV. Natagpo ang patay ang negosyanteng si Sandro Hanamichi sa mismong mansyon ng kanyang pamangkin at ito rin ang pinaghihinalaang pumatay sa kanya. Sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis. Mabuti na lang at nadala niya ang cellphone niya. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang mama. Ngunit wala namang sumasagot. Bakit pa kasi ang hirap-hirap maging masaya? Napatingin na lang siya sa kanyang wallpaper, ang litrato ng kanyang kambal. Ayaw niya munang lumapit sa mga ito. Baka kasi idamay pa ang mga ito ni Rios, pati na rin si Lucas at ang kanyang mama. Pumunta si Lucas sa mansyon kung saan natagpuan patay stepfather ni Yana. Ngunit wala naman doon ang kanyang asawa. Ngunit nang mapadpad siya sa isang kwarto, hindi niya inaasahan ang bagay na makikita sa loob. Nakita niya doon ang isang singsing, pagmamay-ari ng asawa. Ang singsing na kabibigay niya palang dito. Nagagalit siya dahil hindi makita ng mga pulis ang hayop na Rios. Kaya pati ang ina ni Yana ay nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng asawa pati na rin ang kambal. Kahit bata pa ay may isip na ang mga ito. Daddy, asan si Mami? Bakit hindi mo pa siya kasama? Bring her home! Sabi sa kanya ni Stephanie na makauwi siya ng mansyon. Si Stephen naman ay masama ang tingin sa kanya. It's your fault, Dad. You're not good at protecting us. Our life is ruined again because of you. So now, Mom is not with us. We hate you. Sigaw nito sa kanya at sumunod sa kapatid na umakyat na ng hagdan para muling magkulong sa kwarto. Napahawak na lang siya sa kanyang sentido. The hell, Rios? Get me out of here. Ikaw dapat ang nandito. You killed your own family. Your own uncle. Galit na sigaw ni Cassidy sa kausap niya sa telepono. Mabuti na lang pinayagan siya ng mga pulis at mabait ang mga ito. Ayos nga at hindi siya napagtitripan ng mga preso. No. You deserve to be there. Ginamit lang kita, Cassidy, and now that I'm finished with you, you're already nothing to me. Don't expect too much. You deserve to be rotted in jail, you slut. At biglang nawala ang kanyang kausap. Hindi lang siya dapat ang nakakulong. Oo, marami na siyang naloko na model, agencies at ninakawan pero ang Rios mas demonyo pa ito sa kanya. Nasa tama siyang pag-iisip, sadyang sanay lang mabaliw-baliwan. Hindi niya akalain na ginamit lang siya ni Rios. Dapat kasi ay siya ang gagamit dito. She should have to fool, not her to be fooled by him. Papagsak niyang binitawan ang telepono. Lagi na lang siyang talo. Maybe I just do the right thing. Pulong niya sa sarili. But I'll just want to make sure na makukulong din ang Rios na yun. He deserved to be in this kind of place. He looks like more criminal than me and a psycho. Baliw ang lalaking yun. Hindi niya alam pero tila nagbago bigla ang ihip ng hangin. Ba't ang hirap maging masaya? Kulang pa ba? Kulang pa ba lahat ng karanasan ko? Kasi ang sakit-sakit na sobra. Ba't ganun? Patas naman ang mundo pero bakit hindi lang mga tao? Sigaw ni Yana sa kawalan habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang hirap maging masaya sobra. Kaya pwede ba tama na? Di ko na kaya.